Magandang araw ho sa inyong lahat. Let's give her some few moments to recover. Sabi niya, na-inspire ka ba sa story? Ako, natagalan ako umakit kasi kailangan kong tanggalin. Nahihikbi-hikbi ako sa mga ganyan. Bawal ho sa host ang umiiyak. Bawal yan. Pinagbabawal ho yan. Okay. Magandang umaga, ma'am. Maraming salamat ho sa iyong storya. Pero bago natin palawakin yung storya niyan, binitbit ko ho yung avocado sans rival cake at hindi lamang po ito ang natikman ng ating mga employees because I think you had a dark mocha. Tama ba? Meron pa bang iba? May saluyot flavor? Wala pa. Hindi mo pa yun natatouch. That's innovativeness. I will talk about that later. Okay, so only 2 flavors. So, nagustuhan ba ninyo? 3. What's the other one? Avocado cheesecake. Ma'am, paborito ko rin ang avocado. Actually, meron akong isang brand of avocado ice cream. Hindi ko syempre babanggitin. Mercury Atlas. Okay tayo doon? Okay. But kanina ho, kasi hindi ko pa siya masyadong, I had a little bite lang kasi nga magsasalita dito. But I think I will have to shift brand. Kasi winner talaga siya. And I get it, Miss Chef Cha. Ako po si Jack. Chef Cha. Ako si Jack. I get it po that natural talaga siya. No preservatives, no? Yeah, made from 100% natural avocado po Okay, siya. made from 100% avocado. And while yung panahon na nabuhay po ang avocadoria.ph, may halaga talaga ang .ph. Kaya yung mga Facebook page po, paging, shout out, Extraordinary PH, and Landvito PH, and every home PH. We are on the right direction, Mr. Nang. 5 years ago, pinabago nyo ang pangalan ng aming Facebook page. Meron kasi kaming Facebook page. Elan Vital, yun yung mga namin, property development companies namin. Pinalagyan niya ng PH. Sabi ko, ano ka ba? Hindi naman masyado maiintindihan yan. Kailangan mo talagang maniwala lang sa taong may foresight. And yes, sir, the name of our Facebook pages remain the same. It still carries that PH at the end. Huwag niyo nang baguhin, Adrian. Okay? All right. Validated already. Oo. Kaya alam mo, sabi ko nga sa'yo, ma'am, kanina, hindi ko binasa yung PowerPoint mo because I want raw information. Hindi rin ako nagbitbit na ano kaya mga tandem ko dito. Wala. Hindi ako ready. Kaya nininervous ako kanina. Kasi wala akong outline. But yes, lahat, marami ka pong sinabi na nagtutugma sa mga ginagawa namin. Marami talaga. For example, yung pangalan ninyo. Siyempre, what's in a name? Mahalaga ang branding. But sometimes when you brand something, kailangan may hugot ng nationalism, ng love for your own. We have to go local over local. Ganun ho exactly ang ginawa ninyo, di ba? Avocado is naturally grown in the Philippines. At binitbit niyo yon gaya ng paglagay pa rin ng pangalan ninyo at ng .ph sa inyong pangalan. So congratulations, Chef, on the success of your business. Okay. Before we move to other topics, I'd like lang po to give a quick summary on your story. While you were at the tail end of your story, Chef, I spotted about 2 to 5 people right about in front of me. Ganon sila ng ganon. May pulang panyo mga ganon sila. Shout out ho sa table na nasa harapan ko. Naiiyak sila. I didn't ask them why they were crying. Maybe, hindi tayo kumu-Coldplay dito. Wala akong i-reveal dito. I think, kasi nung sinasabi mo yon and I looked at them, you were already on the slide of your father. And right there, Chef, we know that the reason why one is successful, it's because we really love our families. Primarily talaga, nagsisimula yun sa pamilya. Bakit ako naiiyak? Chef,
Anong ginawa mo? Ay, sorry. Hindi ako pwedeng manigaw. Kailangan nating magtrabaho. Di ba? Naiyak ka ba? Di ba nagsisimula yung lahat sa love for family, di ba? Oo, totoo naman talaga. It's the source of our strength. Totoo. Every day. Totoo. Kaya nga kanina, chef, sabi ko, medyo nagpapa-breakdown ka nung pinag-uusapan mo yung bagyo na parang kinakabahan ka pag may bagyo kasi it reminds you of the hardship. Right? So, ito ho, just last week, tinamaan tayo ng lintik na bagyo. Ay, sorry. Sorry. I have to compose myself. Sorry. Sorry. Tinamaan tayo ng tremendous. Miss Maylene, huwag muna. May baga gagawin pa kasi ako. Tinamaan tayo ng malupit na, hinagupit tayo ng malupit na krising. So yung last week po ba, yung mga ganun hubang eksena na may bagyo, nagbabalik pa ng mapait na alala for Yeah, actually, yung problema ng tatay ko noon, nung mga bata kami, yun na yung problema ko ngayon. Kasi, of course, we are using natural avocado. So ngayon, nung summer, sobrang init. So yung bulaklak, baka hindi mag-turn into bunga or fruit. And then, yung bagyo, namunga na yung avocado, tapos nayanig siya ng bagyo, nalaglag yung iba. So, yeah, that's part of the challenges po namin sa Avocador because our main product is agriculture items po. Kaya talagang kalaban mo siya, no? Kalaban mo talaga. Okay. Now, you started talking about your dream. And I learned from one priest, which, again, nangyari sa'yo. Sabi po nila, sabi nung pare na sinusundan ko sa online, you only need 3 bones to fulfill a dream. Take down notes. May pa-exam. May pa-exam ang lola natin mamaya. Okay. Ang sabi niya, which you did. One is you need to have a wishbone. You had a wish. That is to put your family at a better space. Ibalik, hindi pala put, ibalik ko po sa inyo ang lahat ng nawala sa inyo. Dapat nga ang background music dito, yung kay SB19, Ma, Pa, ako naman muna. Alam niyo ho yung kanta na yon, di ba? Parang, pahinga muna kayo, Ma, Pa. Ako naman muna. Hindi ako si Mr. nang kaya wala akong cue na music. Pero baka pwede niyong ihabol for the sake of presentation. 1, 2, 3, 4, 5, Mama, Papa, yung gano'n. No? Ako na lang, kasi hindi ko naman na-share tong spills ko. Pero first is wishbone. Check. You had a dream. Okay? Second is, you need a backbone. Which, exactly, ma'am. You need support. You need to have a family. Whatever family you refer to, you need to have a family. You need to have a support system. A support system, one that will truly support your dream, inspire you. And third is a funny bone. Di ba, ma'am? Funny bone kasi I'm sure, Miss a chef, before I expound on that, I actually wanted to ask you, bakit avocado? Despite the time na nung nabuhay po kayo, ay panahon ng mango craze, 2019 halos, right? And then, nakikita nyo ho na pinipilahan, di ba? You had an article that says, nakikita ko pinipilahan yung mango craze. But, why exactly avocado? It's because it gives you joy. Di ba? Sabi po nila, when it sparks joy, tama yun. Kaya, yun ho yung mga sobrang na-pick up ko sa iyo, Miss Cha. Ngayon, ma'am. But really, given po that your father is a mango grower, ako ho, mango gulat. Nye! Wale yung joke ko.
mango gulat, nye. Wala pa rin, wala pa rin yung music ko. Hindi ko kasi kinig. Ah! Ano ito? May pabalay ba akong ganyan? Chef, may pa ganyan tayo. Parang iba to. Parang hindi yung pag-honor sa family. Pero thank you for the effort. Sorry, Christine, ko na naman nasabi. Okay? Okay? Diba? Funny bone, kailangan mo tayo maging masaya. Okay. So, you really have a very inspiring story, ma'am. Thank you po. Sabi ko sa inyo, ma'am, matutuwa sila sa iyo. Eh. Kita mo yung dalawa ho doon, no? Naiiyak sila. Why do you think po ganun ka-strong yung dating ng story niyo sa kanila? Maybe nakaka-relate po sila doon sa pinanggagalingan ko nung binubuo ko yung dream ko for our family. Maybe lahat naman tayo ang reason natin why we want to strive more is because we want to give a better life to our family. Siguro dahil doon, nakarelate po sila ng todo. Oo, mukhang nakarelate ho talaga. Pero bukod ho sa mga nakarelate, marami ho talagang natuwa dito. Shout out ho dun sa mga taga-construction logistics group. May nagpapa-shoutout ho sa akin PJ and... may nagpa-shoutout ho talaga sa akin. Sandali lang, chef. Shout out to CLG, JB Santa Maria, and Erwin Laranangan. Last week pa to. Pag nakikita ko sa lobby, shout out naman, ma'am. Pa-shoutout naman ako sa culture. Hi po. Yan. I-shout out mo, JB Santa Maria. Hi, JB Santa Maria. Yan. Yung isa pa po. Yung isa Happy pa po. Avocadoria. Yan. Erwin Laranangan, ma'am. Hi, Sir Erwin Laranangan. Magandang hapon sa'yo. Okay. Okay na tayo, Chong? Okay. Yan. Sa kanilang table ho ako kanina kumuha ng ganito. Okay. Eto ma'am, eto hong mga flavor na to, given that your background is, your background po, you really got involved in the development of your product? I do personally the R&D. Ako po ang head ng R&D namin. So, kaya po mabilis namin ma-adapt kung ano po yung trend ngayon kasi we have to make fast. Kasi halimbawa, may trend ngayon na flavor, madali lang siya i-incorporate kay avocado fruit kasi avocado fits all. Bagay siya sa lahat. So, hindi siya mahirap i-partner sa ibang mga flavors kasi lahat ng i-partner mo sa kanya magko-complement sa lasa ng avocado. Sana all, no? Fits all. Oo nga, sana all pwede mag-complement sa lahat. Sana lahat ng tao bagay. Lang music. Dapat may music na ganun, chef, di ba? Hindi, okay lang, hayaan mo na. Mascot lang naman ako dito. Kaya hindi lang ako lalagyan ng music talaga. Okay. Ngayon, your story is also, it's very good kasi yung storya mo ay hindi lang totoo, pero storya siya ng pagpapatotoo. Just like po, the seasonality. The myth about the seasonality of avocado. At ang sabi nyo nga ay, Whole year round. whole year round. Whole year round supply ang avocado fruit natin dito sa Philippines. Isa yon sa mga naging inspiration ko why I want to continue it kasi sa ibang bansa, sobrang dami lang avocado and ang avocado sa kaila is gold. So bakit dito sa atin, ang dami nating avocado pero hindi natin binibigyan ng pansin. So I took the opportunity to use avocado as the dream of mine as a business. Okay. Now, ma'am, relating lang everything, no? The value of this segment to the values po that we are trying to reinforce to our organization. Today's value po kasi or yung mga skills namin na ganito, competence namin is about entrepreneurship. That's why you spoke about entrepreneurship. And I think no, at top of mind, people will just really think that entrepreneurship is just really about making business. Yeah. No? But dito ho, ang tingin natin, kaya pinakinggan natin maigi yung story nyo kasi ang paniniwala ho namin dito sa entrepreneurship is about growth. Because you cannot have a business if you don't infuse the sense of growth. Yung ginawa nyo ho kanina na parang, oo nga no,
I took the opportunity to invest on avocado na akala natin ay seasonal, pero hindi pala. Exactly po how we characterize entrepreneurship here, that in order for us to grow like a negosyo, kailangan nakakaspot tayo ng opportunity. Yes, ma'am. Opo. Actually, ma'am, I just want to share also na ang dami nating avocado dito sa Philippines. And then, every time na pumupunta tayo sa palengke, we are not intending to buy avocado. Ang una nating binibili sa palengke ay mansanas, mangga, pinya. Oo, ano pongkan. pa? Orange. Yeah, orange Oo. pala yun. Pongkan, Opo, oo. pongkan. Pero hindi natin alam na kahit wala tong mga prutas na to, basta't meron kang avocado, sold ka na sa nutrients na kailangan ng katawan mo. Alam mo ba, Miss Jack, na ang avocado, ang isang pisngi ng avocado ay katumbas ng 3 saging. Ganon siya ka-healthy. So pwede pala na siya na lang talaga. Yes, ma'am. So it really serves the nourishment purpose or requirement of your body just with one pisngi of the avocado. Wow. Opo, ang avocado also is anti-stress. Oh, I need to eat a lot of that, ma'am. Please. Yes. Isang kain, please, pakipasok. And at the same time, ma'am, si avocado po, meron po siyang content na nakakapagpa-happy po sa atin. Kaya ang tagline po namin is happiness in avocado. Kaya kung malungkot kayo, heartbroken kayo, pumunta lang po kayo sa Avocadoria, mag-avocado lover lang po kayo. Sasaya na kayo mamaya. Nako, Lalo. naman. What a very nice marketing campaign. You just hit a niche market in me. Heartbroken? I have to eat. Stress ba kayo? Yung mga tao sa likod, stress ba daw kayo? Punta na mamaya. Merong branch sa Galleria, tama, ma'am? Meron. Nakita ko yun. Sa Star, gala. 1 hour lang ang lunch break, guys. Ano pa ho ang mga interesting things about avocado? Avocado is good for the heart. Oh my God! Heart pa ka mo, ma'am! sorry. Nakakapagpababa din po siya ng cholesterol because though avocado is a fat, good fat po siya. Yan. Rich in vitamin E, C, K, folate acid, mayaman din po siya. So kung merong nahihirapang mag-conceive, mag-avocado diet lang po kayo kasi nakaka-help din po siya. Okay. Yun sa mga nahihirapang mag-conceive. Kailangan na. So, nakakatulong yun, ha? Wow, marami hong information about that. Okay. So, more importantly than the nutrients na dala ho ng avocado ay there are really a lot of life lessons na trigger mo kanina. Life lessons in avocado such as even the pit or the buto, Yes, ma'am. balat, Balat. has a purpose. Yes. You can actually make avocado tea using the avocado, yung buto, and then yung leaves, yung trunk, pwede nyong ipangligo yon kasi anti-inflammatory po siya if may kati-kati kayo like that. So avocado is also good for skin, hair, nails, lahat. So kailangan natin siya kasi nakakapagpaganda po talaga si avocado fruit. Yeah. Mahilig ako sa avocado eh. Kaya po pala ang ganda niyo, ma'am. Ay, thank you, ma'am. Mami, tagahalo na ba kayo ng ice cream? Baka pwede yung sumideline. Halo-halo ng ice cream. Okay. So, yung storya ho kasi nung a lot of purpose nung elements of the avocado, parang it teaches us that even your burdensome experiences, lahat ho, yung inaakala natin na pangit sa buhay natin, ay magdadala pala sa atin sa tagumpay. Hindi ko po sinasabi, Chef, na pangit yung naging sistema ng parang educational background, yung certificate course. But tingnan mo, di ba? Hindi dinidikta ng kurso ang success mo.
Yes, ma'am. Kasi I really believe na, yes, education is the key, no? Pero sometimes kasi daig ng matalino ang masipag. Kahit na matalino ka, kung hindi ka magsisipag, baliwala. So dapat meron kang dalawang bagay, yung edukasyon tsaka yung pagsisikap mo. Tenacity. Kasi kahit mag-pray ka ng mag-pray dyan, kahit na mag-aral ka na mag-aral dyan, kung hindi ka na magsusumikap para i-achieve yung dream mo, walang mangyayari sa'yo. So, ang puhunan ko lang talaga noong bata kami, natutunan ko po ito sa papa ko, sipag lang. Kasi ang tatay ko po, elementary graduate lang po siya. Hindi po siya nakapag-high school. Yeah. So, parang kwento ho nung seasonality of avocado, di ba? Ang storya ni Chef Sha ay pagpapatotoo na hindi dinidikta ng nakaraan mo kung ano ang kinabukasan mo. Yes, ma'am. Diba? Buwan ho ng wika ngayon, kaya dapat nagtatagalog ako. Hindi dinidikta ng ilang years ka sa kolehiyo, ilang years ka sa high school, kung paano ka mamamayagpag. And just like you, ma'am, you've been awarded as the 2024 Young Entrepreneur of the Year, Philippines. Yes, ma'am. Congratulations on Thank you that. po. Thank Bago you. ho ako magtanong, alam nyo, last month, ang kinausap po naman namin sa ganito ay ang ating World Entrepreneur of the Year 2024 Philippines, Mr. Jacinto Nang Jr. Yeah, idol ko po si sir. At marami ho kayong marami kayong similarities in the entrepreneurial spirit, that never give up spirit ay buhay na buhay ho sa inyo. Ang daming hong analogy. And I think lahat ng successful person ay talagang may pagkakahawig-hawig. You have a shared space of intellectual moments. You really have a shared moments of parehas kasi talaga eh. Maraming pagkakaparehas. Hindi pwedeng yung inawardan ay merong unique sa kanya. Hindi lang siya about uniqueness. Maraming entrepreneur ho kayo, di ba? Nakasama pa rin ho kayo sa Monaco sa kanya. Opo, correct? opo. I'm sure kayo ho nandoon sa room na yon, you always have a shared passion, vision, and mission. So how does it feel like, ma'am, to be, question, bakit ho may young entrepreneur at si sir, hindi ho yun ang title? Question ba yan, ma'am? Ewan ko nga, hindi ko alam pagkatapos nito, Parang ma'am, natatakot mag-a-apply ako ako sa inyo eh. Ma'am, okay lang ako kahit marketing assistant. Mukhang pagkatapos nito, tapos na ho, ba iba na ho silang host next time. So, ano ho yung difference ng Young Entrepreneur of the Year Award versus yung kay Sir na World Entrepreneur? Ma'am, sorry po. Yung lahat po ng sasagutin nyo, sana ho makapagpatuloy ho ng trabaho ko. Sige ma'am, ha? Ingat po tayo sa mga sasabihin, ma'am. Parang na-pressure ako Opo, doon. pinasa ko po talaga sa inyo. Back to you, ma'am. Hindi, for me, Ma'am Okay lang Jack, po. kaya merong Young Entrepreneur of the Year kasi naniniwala ako na the next leader of our country and the next leader of the world will be coming from the young generations. Siguro, kaya nagkaroon ng award na Young Entrepreneur as the example sa mga young generations pa na nagsusumika para magkaroon din ng magandang kinabukasan, magandang hanap buhay na ma-share din nila sa mga taong nangangailangan pa ng hanap buhay. Okay. So I understand, ma'am, na this award category seem to be segmented. Parang for it to have a category, it really caters to young entrepreneurs. Young in terms of, is that about age or about the age of the business? Oh, malinaw yung tanong ko, sir. I will have my job later. Yun ho bang award na yon ay patungo sa edad ng negosyante or sa edad po ng negosyo? Actually, it's actually the same. Sa edad, kasi young Yun pa pala ako. yun. We started Avocadoria when I was 26 years old. Ang bata mo pa, ma'am. And if I may ask, mga kayo ho ay... 33 na po ako ngayon. Hala,
33, 26, carry 1, bring down 2. Ah, bata nyo pa ho, ma'am. So, yeah, you're really young. So, you started the business when you We were 26. started young. We started young po. Wow. So actually, bata pa lang ako, ma'am. Nagninegosyo na ako eh. Nagbibenta na ako ng fishballs, nagbibenta na ako ng pulburon, nagbibenta ako ng listahan para sa palengke. So parang na-adapt ko yung entrepreneur side ng parents ko nung bata pa ako. Wow. Pero ito hong award na ito sa inyo ay sinukat sa panahon na nagsimula ng 2019. 2019. Yes po, ma'am. Parehas na naman, ma'am. Alam niyo ho ba yung organization namin? Abay, kailan lang ho kami nagsimula? Hindi ko ho natandaan kung dumating ho kayo na abutan niyo yung may isang inawardan dito na si Adrian Cantor, yung pinasinayahan po na award. Ako, So, yung amin hong business basically ay into housing, right? So, marami ho kami segment. But, iilang panahon pa lang ho kami kagaya ninyo. So, appear. May pagkakaparehas na naman po tayo sa kanya. In a very short period of time, like yours, talaga naman hong very meaningful yung journey. Ma'am, I know this is quite a beauty pageant question, but what really makes the whole Avocadoria.ph journey meaningful to be awarded as 2024 Young Entrepreneur Award Philippines? I mean, you. Ako, ma'am, just recently I realized nung nagmonako kami with Sir Nang, wala kaming pinalagpas na lectures or session. Ang isang natutunan ko doon na sadyang tumatak sa isip ko, ay nakalimutan ko lang kung anong country siya, entrepreneur of the world din siya. Sabi niya, entrepreneurship is not all about business, but it is all about purpose. So, sobrang iksi lang nung sinabi niyang yun, pero sobrang laking part ng journey ko kasi we're not making the business sa Avocadoria na para sa amin lang or para sa pera, but it's because of a purpose. We want to help the avocado farmers, and just recently, nung umuwi kami from Monaco, sabi ko, I already know my purpose. Not just to help the avocado farmers, but to continue more to inspire the young generation. So just to share with you, ma'am, nung bumalik ako sa office, sabi ko, since Young Entrepreneur of the Year ako, gusto kong magkaroon ng what you call this? Foundation. Gusto ko magkaroon ng foundation because mahilig po ako sa mga bata. Mahilig akong tumulong. Maliit o malaki, gusto ko tumulong kasi para sa akin, ang pagtulong ay isang pagiging successful. Hindi ka magiging successful kung hindi ka marunong tumulong. So sabi ko noon pag-uwi ko, sabi ko, hindi ko pa kayang gumawa ng foundation pero hindi naman kailangan malaki kaagad. So nag-usap kami ng husband ko, sabi ko, let's start now na. Then let's start it sa employees natin. So ngayon, meron po kaming program na mamimili kami ng mga students, ng mga employees namin na may average of 86 to 88% sa grades nila. Then kukunin namin sila as a scholar ng Avocadoria. Wow. Yun ang repurposed purpose. Tinutuloy-tuloy mo. And yung ganun pong entrepreneurial spirit, hindi lang talaga siya mananalaytay doon sa, mataas na yung negosyo ko. Dapat dire-diretso siya. Every time we solve a problem, I'm sure, ma'am, the foundation, behind that vision of their foundation, you want to solve a problem. Yes, yes, ma'am. Solving a problem means helping a family. Yes. Right? I know the feeling of a daughter ng isang farmer din. Kasi ang hirap sa side ng farmer, no? Isa yan sa advocacy namin to help the avocado farmer. So, alam ko yung pakiramdam ng anak ng isang magsasaka. Sakto lang. Sakto. Yung hindi sila mahirap, hindi sila mayaman, pero hindi nararamdaman na mahirap lang sila. Oo. So, yun din yung mga isa pang gusto naming tulungan pa. So, now, ang advocacy is not only helping the avocado farmers, but to help yung mga nag-uumpisa pa na nagsisipag mag-aral, sila yung tinutulungan namin ngayon.
I'm not in the proper position to say na tama, but I wanna say na tama. Maganda yung direksyon ho na ipagpatuloy, as in itaguyod ho natin yung ganong idea. Kasi you are actually exhibiting yung tinatawag ho namin dito na we have to do things for others. We have to be a man for others. When we serve our market, not just because we want to earn, but simply because we want to serve them, period. Just like you, thinking about helping the family of the farmers, na at least yung sa pag-aaral man lang makabawas. Ang effect po nun sa farmer ay mas magsusumikap sila. They become more focused on what they will do. Because kinakarga, yun na yung kalahati ng kanilang problema. Yes, ma'am. At dahil po dun, ma'am, lalo silang magsusumikap. They will become. Yes. Ang dami pong masayang avocado farmers ngayon kasi dati walang demand ng avocado, but I can proudly share to you that because of Avocadoria, ang laki-laki na po ng demand ng avocado dito sa bansa natin. You really put, ma'am, avocado into the spotlight, and hindi lang po yung prutas. Gusto kong tanong sa'yo, ang avocado po ba prutas o gulay? Good question, Ma'am Jack. Yes, Actually, yun ho dapat ang una kong question eh. dito po sa atin, sa bansa natin, ang avocado po is fruit. Fruit. Pero sa ibang bansa po, ang avocado for them is not fruit, it's gulay. Because, why? Ang avocado po natin, ma'am, ay rich in water content. So, mas masarap po siyang kainin as dessert. While yung avocado po sa ibang bansa, ito yung avocado has na tinatawag natin, yung sobrang liit na avocado pero rough yung skin niya, pero pag binuksan mo siya, sobrang ganda. So ito naman pong avocado has is more rich po siya sa oil. So hindi po siya pang dessert. Mas masarap po siyang kainin na pang spread, pang salad, pang guacamole, yan. So, in other country, that's the way how they eat avocado. Not as a dessert, but as a gulay. So, kaya po, ang goal po ng Avocadoria, kahit nasaan mapunta si Avocadoria sa ibang bansa, ang matitikman pa rin po nilang avocado doon is yung avocado po natin na galing ng Pilipinas. So kung ano po yung natitikman nating Avocadoria products here in the Philippines, same lasa po siya ng nasa Singapore at nasa Dubai. Okay, that's very nice to know kasi normally pag lumalabas na ng bansa ang isang produkto at tinatranslate na siya according to that country, medyo may nag-iiba po. Nag-iiba yung lasa. Diba? Nag-iiba Oo. talaga siya ng lasa. Opo. So ito guaranteed na same. Yes, ang natitikman po nila sa ibang bansa is the avocado fruit from the Philippines. Yun. So unti-unti po nating natutupad na yung sino-showcase natin sa other country is purely product from the Philippines. Wow. Kaya walang duda, ma'am, na talagang you've been awarded as a 2024 Young Entrepreneur. For such a very young age, the business is also very young, and yet the impact is magnanimous talaga. Talagang grabe naman, dobleng-doble naman talaga yung naging epekto niya. Opo, maraming nagtanong, hindi ka ba natatakot na i-introduce mo yung avocado sa other country as dessert? Because for them, avocado is gulay for them. But I told them, no, I'm not scared. It's actually, we're entering a blue ocean strategy dahil tayo ang mag-i-introduce sa kailan na avocado is not just good to eat for appetizer or sandwich, but it is best to eat as dessert. So you're having a healthy dessert option. Okay. So it's what you have just tackled is something that we can learn about business that mahalaga na lagi kang may point of difference. Yes, ma'am. 'Di ba? May point of difference ka while all of you are maybe offering the same line of product, but your product needs to stand out because you position it this way. Yes, ma'am. No? Okay. Dami ha. Marami tayong lesson na nakukuha. So, let me just go back to that feeling when you were in Monaco that yun din kasi tinanong namin kay Sir eh.
Overwhelming yung feeling nyo for sure. So you Sobra po, sobra. you joined them as, tama ba yung term, ma'am, as a delegate? Tama ba yung term na delegate? Or because ikaw yung young entrepreneur, kasama ka rin sa kanila? Ganun ba? Yeah, Okay. So, nung nandun ho kayo, tinanong din namin si Sir, ano yung unang, dahil nakaka-overwhelm, ma'am, di ba? Ano yung unang naisip mo na gagawin mo back to the Philippines? And your answer was, you want to build a foundation. Yes, ma'am. Kasi lahat sila may foundation. And isa yon sa purpose nila na don't own the success, you share it. Don't own, narinig natin, don't own the success. That's why when Mr. Nang won, nakita ko yung sa Facebook niya ang lagi niyang line na pasasalamat, atin to. Yeah. Hindi lang ito sa akin, atin to. Success should always be shared. Yes, yes. It's actually, success is, it should be celebration. You celebrate with the other people. Don't just celebrate by yourself. Because if you're celebrating your success on your own, that's not a success and it's not a celebration. It should be shared to everyone. Wala akong masabi doon, Mama. Wala akong masabi doon. Bukod doon sa mga life lessons na binato nyo sa amin, kagaya nung sinabi nyo about the appearance of avocado, totoo naman, we don't really judge somebody because of our appearance. We thought avocado is grumpy because rough yung labas niya. But always remember that what is always important is what's inside of What's you. inside? It's like tayo, di ba? Don't judge na, ganda mo nga. Di ba? Ganda lang siya. No, it's always Diba? about your heart. It's not about beauty. It's all about heart. But of course, minsan naman, saan mo ba kino-considered ang beauty? Is it sa appearance or sa pangloob na anyo? Parang ganun. So, ganun din. Parang avocado, wag mo silang i-judge or wag kang, what you call this, wag kang mahumaling sa panlabas na anyo lang. Tignan mo muna yung kalooban niya. Tama, tama. And also, yung storya that your life story is also a story of redirection. No? While you were not rejected, but purposely parang you left the hotel because you really wanna go big, no? Diba? Parang ganun din yun, ma'am. Sometimes rejections are mere redirection. Ang take ko naman dyan, ma'am, is that sometimes we listen to react, but we never listen to learn. So we always listen to learn. Don't react. Don't be reactive. Always be proactive. Alam mo, ma'am, yung ganyan mong insight, ang kaparehas niyan sa amin dito, we should not react. We should always respond. May difference po sa amin ang reacting versus responding. And we are coached in terms of culture formation, not to react, not to be reactive. Proactive. We should know how to respond. And our response should always be a loving response. A response that will help. A response na makakabuti. Yeah. Tugon, kagaya ho ng ginagawa niyo, tugon na makakabuti sa aking sinasakupan, farmers, family of the farmers, kids of the farmers. So ang dami. Gusto ko lang humaintindihan nyo na these entrepreneur awardees ay talagang they breathe the same, same kayo talaga. Same ang hulman ninyo. May pagkakaiba, pero mas marami ho ang pagkakaparehas ninyong dalawa. Salamat po. Opo, that's an affirmation that we're in the same boat. Tama ba ako dun, sir? Hi, sir. Ha? Sabi niya kanina na tense daw siya. Sabi niya kanina, saan kayo uupo para makita ko kayo? Ma'am, gusto mo dito kami? Tapos sabi niya, gusto mo tumingin ka kay sir? Ayoko natitense ako pag nakikita ka. Sabi ko, ako din ho. Natitense din ako. Tense din ako pag nakikita siya. Pag gumano na ho yan, natitense na ho ako. Okay. So, ma'am, anything else about the Monaco experience that sparked some sense of joy again about you, bukod doon sa foundation? Meron po bang ibang realization nung when you joined Mr. Nang or the whole Monaco experience?
Actually, ma'am, ang daming learnings sa Monaco. Actually, sabi ko nga, gusto ko bumalik kahit na hindi na kami awardee. I just want to be there again to listen kung ano yung mga insight nila. Pero another learnings from the entrepreneur of the world from India, sabi niya, focus. Always focus. And choose, lagi mong piliin kung saan mo gagamitin yung energy mo. Focus and energy. So don't focus on to the negative way, you focus sa positive way para mag-benefit siya ng positive din. So focus and energy. So you draw your strength from a great sense of inspiration, your family, and every time na ikaw ay nayayanig, focus on positive things. Yes, always eyes on the prize. No, kahit ang gulo-gulo ng paligid mo, wag mong tingnan yung paligid mo, always look on the prize. Eyes on the prize. Okay, okay. Yeah. Kanina ho, striking din yung sinabi niyo, ma'am, that keep the dream. You always have a dream. Kasi ito ang roadmap mo pag ikaw ay naliligaw. Parang ang ways, ipin mo na. Ipin mo na. Yeah. Totoo po yun. Ang hirap po na, halimbawa lang magkaibigan tayo, tas ikaw na-achieve mo na yung dreams na gusto mo. Huwag tayong maiinggit. Kasi siya, alam niya kung ano yung gusto niya. So ikaw, para maging katulad mo siya, alamin mo din ano ba talaga yung gusto mo. Para maging katulad mo din siya. Oo, yan ho ay classic example. Ako naman ang interpretation ko dyan, di ba? Akala natin ang inggit ay pangit, negative. Pero minsan may inggit na nagtutulak sa'yo para talagang maging, hindi para maging kagaya mo siya, but to inspire you. Yeah, inspiration. Meron hong kasabihan, kapag inggit ka, pag inggit, pikit. Para wala ka nang masasabi sa lahat. Di ba? Inggit, pikit, tas tingin lang ng asin diretso lang. Gamitin natin, yun sinasabi nyo na gamitin natin ng tama yung energy na meron tayo. Minsan, ang energy of inggit can kill us. Diba? Parang napapraning ka, bakit siya ganun? Ako, sabay kami, ba't di pa ako ganun? You evaluate why you think you are still where you are right now. Yes, ma'am. Diba? More than ano. Okay, ma'am, maghahalo ako ng mga cheesecake sa inyo. Okay. Ma'am, meron ka na bang nakausap na empleyado ninyo that says talagang inspired siya sa naging kwento ng buhay mo? Meron ka bang encounter na ganun? Na parang, ma'am, I want to stay longer at avocadoria.ph because I also want to be like you. Because entrepreneurship is really about multiplicity. Diba? Shared success. I'm sure, ma'am, the fact that you are franchising, Yes. you're okay to share the business concept. Yes, ma'am. Meron na po ba kayo na spata na ganun sa mga... Marami na. Marami na po akong employee na kasi every time birthday ko, I don't like material thing. I want a love letter. Letter. Kasi binabasa ko kung yung message nila sa akin. So, tuwing birthday ko, ang dami kong letters from the employees. So, meron doon employee na sabi niya na sobrang idol kita, ma'am. Kasi lagi niyong iniintindi yung kapakanan ng iba. Hindi lang yung kapakanan mo at ng pamilya mo. Sabi niya, gusto ko na po dito mag-retire. So parang nakaka-move yung gano'n na I'm just doing my job as, the founder. Pero hindi natin namamalayan na ang laki pala ng impact nun sa kanila. Parang meron pa nagsabi na, ma'am, ang dami ko ng kumpanyang pinanggalingan, pero dito ko lang naramdaman yung giving importance sa employee. Ang dami pong ganon na mga messages. And sa franchises din po namin, maraming mga nagsasabi na nag-franchise kami, hindi lang dahil masarap yung produkto mo, but na mas nag-franchise kami dahil you really know your purpose and we want to be part of your purpose, which is to help the avocado farmers. Ma'am, alam mo, dito ho sa harapan, yan ho yung mga bagong empleyado. Hello? Sila ho ay, over time, through culture formations like this, sila ho ay namumold
to eventually look at this company as their retirement place. Of course, hindi pa ho nila may isip yan. Pero kagaya ho namin ng mga unang batch, may ganun na ho kaming thinking. And that is what Mr. Nang has always told us, that the growth of the company is the growth of everyone. He actually encourages, just like you, he encourages everyone to seek growth, not outside. Only outside. Alam mo, kailan na siya nagsasabing gano'n? You seek growth outside if he thinks we're no longer aligned. Ibig sabihin, your values are no longer aligned with what we do. Yung ikaw, karakter mo, konteksto mo, ay hindi na naaayon sa amin. But, ang gusto niyang growth ay dito sa loob. I'm sure, ma'am, ganun din kayo na you want another franchisor to be coming from your set of employees. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Meron na bang ganun? Wala pa naman sa ngayon. Kumukuha pa sila ng lakas, ng mga pag-aaral, no? So, dito ho mga bago empleyado ho namin, ano ho sa tingin nyo ang pwede nyong sabihin sa kanila in as far as growing themselves in the organization? Because I think entrepreneurship is not just about, dito ko kasi eventually magtatayo ka ng negosyo. When you better your performance at your department, you're actually making your department grow as a business. Your department as a business contributes to the growth of another department. 1 + 1 + 1 is growth of Joy Nostalgia, is growth of Avocadoria. What can you say to our young employees or new employees who we want to grow with us? Ang lagi kong sinasabi sa mga employees namin na pag ginagawa mo yung trabaho mo sa negosyo, sa loob ng Avocadoria, i-own mo. Parang halimbawa, kahit hindi sa'yo yung negosyo, ipagpasalagay mo na sa'yo yung negosyo para mas ma-open heart mo pa yung ginagawa mo. Mamahalin mo pa siya lalo. Kasi you taking it as your own. So, yun yung lagi kong sinasabi na huwag mong isipin na trabaho lang yan. Isipin mo, sa'yo yan. Kasi pag naging successful ka, success din yan ng company. Vice versa. Yeah. Your success is their success. Tama ba? Your Tama. success is Your my success, success. yes. Vice versa. Yun. Kasi ano talaga siya, it's an ecosystem. Lahat tayo ay nagbe-benefit sa isa't isa. Yes, ma'am. Right? So, yun yung sinasabi ko lagi sa kanila na mahalin mo yung ginagawa mo. Kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, it shows. Nanganganak pa ng good opportunity. So, you love what you do. And then, si Sir Nang na yung bahala nun after. Oo. Actually, ma'am, ang lagi niyang sinasabi is, if you want, first layer of advice sa amin will always be, grow yourself in the organization. Exactly what you said. Second is, if you think you've grown yourself already enough on that level, Yeah. seek Yes. growth again. Opo. Actually, yan din po yung sinasabi ko sa mga employee namin. Sabi niya, I don't like na kung ano ka nung pumasok ka, yun ka na forever. Gusto ko, pagdating ng ganitong taon, angat ka din. Hanggang aangat ka din. Hanggang aangat ka, pagdating ng araw, ikaw na rin yung boss. Yun. Yun. Yun ang mindset sa amin dito. That's why to everybody who is last month, merong Monday report. Alam niyo yung Monday report, di ba? Nag-comply ba kayo? Now, sa topic natin, those of you seeking for growth, message Mr. Nang personally. Yun ang sabi niya, bili niya sa akin na, baka sabihin niyo, instruction ko lang yun. Sabi niya sa akin, tell them, Jack, to talk to me if they want growth. And he will personally help. Bekenemen, sir. Actually, just to share po, in our company po, pag nakikita ko na may potential ang tao, I sent them sa school. Pinag-aaral ko sila. So right now, meron akong isang employee na nag-aaral sa AIM, pinag-aral ko. Pinag-aral ko din yung nasa procurement,
yung nasa sales. Kasi nakikita ko na may potential sila. So I want more to mahasa pa yon lalo. Kasi I believe na gagamitin din niya yon for herself and for the company and vice versa. Wow. So we invest talaga sa employees namin. We invest, we empower our people Yes. to be better. Wow. Same talaga. Same. So ma'am, I would want sana to have a longer talk. Medyo mahaba na ho yung chikahan natin. But marami. Actually, hindi ko na nga ho na-open yung aking notes. Kasi sa pool na ho lahat. Nandito na si shout out. Nandito na ho yung life goals, nandito na yung mga sinabi, yung rejection. So, na-capture naman natin lahat. I would like to, baka naman ho pwedeng i-sharon ko na to kasi hindi ho ako nakatikim kanina. But thank you very much, Chef Sarina, for your life lessons. Thank you din po, Thank Ma'am you very Jack. much for the inspiration. Thank you very much sa pagbasag ng maraming katotohanan ng avocado pala ay hindi seasonal. And your presence here just spoke about success is not about seasons. Success is about having a reason to be very successful. Joy Nostalgia, let's thank the founder and 2024 Young Entrepreneur of the Year, Philippines, Chef Sarina Sevilla.